ang ating pagsasaliksik. Kasi kung may akala natin, tama na yung ating paniwala. Pero kung sasaliksikin natin, ang banal na Espiritu mag-ahig sa atin ng tunay na katotohanan. Kasi kung may akala natin, yun ang totoo. Pinagdaanan ko po lahat yan. Na nung kala ko, alam ko na lahat. Pero hindi po, basta magpatuloy lang tayo. Kaya nga sabi ni Kristo yun, if you will continue in my teaching, you will know the truth, and the truth will set you free. Tama ang katotohanan natin. Kasi kung minsan akala natin yung nakatotoo, tanda po natin ang salita ng Diyos. Kailangan hindi lang po conflict yan, kailangan humakayon yan. Amen. Mula sa Genesis hanggang Revelation, pagka nagsalungat ang salita ng Diyos, dalawang verse, hindi po yun ang totoo nun. Pero marami ngayon, hindi sasa. Katulad ngayon, wala akong magawa, lagi ako nakahiga. Nandun lang ko sa YouTube. Inaano ko talaga. Marami ngayon kahit mga hinula na rin yan. Even the very elect will be deceived. At marami nang madadaya ngayon sa mga huling araw. At meron pa mga graduate of theology, pero kung ano-ano nakakalilang itinuturo. Napapangin ko, nasusubaybayan ko, siguro ako ito din ang purpose ng Panginoon para makita ko kung ano yung mga teaching na yung mga huling araw na ito. Amen? At yun din ang nasusulat. Sabi ng Panginoon, doon sa Matthew 10, kung ako nagkakamali, sabi ng Panginoon sa mga ari, humayo kayo, ipangaral niyo ang gandang balita. Amen. Tumanggap kayo ng walang bayad, ibahagi niyo ng walang bayad. Yes. Mali na po yan. Sa Matthew 10. Pero ngayon, nung pa man, ginagawang pagkakakitaan ng salita ng Diyos. Kung ano-ano mga ginagawa nila, mga activities, nasa last days na tayo. Unlike before, nung ako ay nag-Bible school, graduate ako 1988, hindi ko wala kaming ginastos at may libreng Bible pa. At yung mga walang pamasahe, nang binibigyan ng pamasahe ng church, ng Bible school. Pero ngayon, iba na. Kaya ang salita ng Diyos, hindi pagkakakitaan, hindi parang para kumita. Kaya nga sabi, tinanggap ninyo ng walang bayad, ibahagi ninyo ng walang bayad. Pero ngayon, sa Diyos ay maraming, talaga, hindi sumusunod sa salita ng Panginoon. At ito ang nais-ibahagi sa atin. Amen. Dapat ay alam natin ang katotohanan. Kasi ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. At ito ang ating tatalakayin sa umagang ito. Ito yung katutuusin ay elementary teaching lang ito, basic lang ito eh. Pero maraming hindi nakakasunod. Amen. So ito po ating tatalakayin. Jesus Christ came to deliver us from darkness. Si Kristo ay pumarito para deliver us from darkness. Alisin tayo sa kadiliman. Ano ba yung kadiliman pagka sinabi kadiliman? Ang binabanggit dyan ay ang mundo. Napakadilim, lalo na sa panahon natin. Lahat ng kadiliman, lahat ng kamalian, lahat ng kasinungalingan ay nasa sa mundo. Kaya pumarito si Kristo, isang dahilan para tayo ay alis sa kadiliman at ilipat sa kaliwanagan. Kaya tayo ay dapat magliwanag, alam natin ang katotohanan. Kasi kung isa akala natin, totoo. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa kahit continue lamang, sumusunod. Amen. Amen. Yun lang sumusunod. Kung isa akala natin, sumusunod tayo. Pero tandaan natin, si Satan ay napapanggap ng angel of light. Ilang marami sa Bible na sila sabi, even the devil, Satan, pretend as angel of light. Kaya kung isa akala natin sa Panginoon, at sabi sa Proverbs, there is a way that seemeth right unto man, but in the end is death or destruction. Kaya kinakailangan maging suriin po natin. At ang mga bagay-bagay, sinasabi sa kay kanya-kanyang panahon. Amen? May kanya-kanyang panahon. Hindi ko pwedeng, katulad sa bahay, may kanya-kanyang panahon. Kaya kung minsan, ay nasawa ko na pagsabihan ko eh.
Nagsaing. Naglaba. Miya umakamoy na stroke na. Then always time, may kanya-kanyang panahon yan, may kanya-kanyang oras yan. Amen. Kaya ngayon, lahat ng cellphone natin, pwede pa ilagay sa bulsa. Oras na ng pakikinig, oras na pagpupuri sa Panginoon. Amen. Kaya pinapipray ko rin, huwag naman sana magalit, pinapipray ko rin magkaroon tayo ng children ministry. Kasi may oras para sa mga bata. Ang oras na yun para magsumamba sa Panginoon, magpuri sa Panginoon, at maginig ng salita. Ang mga bata may kanyang oras yan. Kaya nga, there is time for everything. Yes. May kanya-kanyang oras. Hindi po pwede sabay-sabayan. Kaya nga, sabi, train a child while he is young, and when he is old, he will not depart from it. Amen. Sarayan ng bata sa dapat na lakaran. Amen. Kaya nila panalangin ko magkaroon tayo ng children ministry. Amen. Nakakatuwa nga may mga bata, pero okay lang. Pero ibig sabihin, kinakailangan may panahon din sila, may lugar sila. May oras para sila ilapit sa Panginoon. Amen. So ito yung natin tatutunan, Jesus Christ came to deliver us from darkness. Kadiliman. Pura tayo ay hanguin sa kadiliman. Ibig sabihin sa sistema na sa libutan nito. Alam niyo ba na ngayon kumikilos talaga matindi ang kaaway at pati po yung mga politika ginagamit niya? Kasi naranasan ko lahat yan eh. Amen? Kaya ang isang church sa Las Piñas bumagsak dahil nagamit ng politika. Amen. Puro pangako. Nung kami may pumunta politika, tutulungan daw kami sa Las Piñas. Nung isang politika, nakilala sa bayan ng Las Piñas. May mga real estate siya, nangako sa amin na lahat ng subdivision tinatayo nila, bibigyan kami ng isang unit para maging church. Pero nalaman niya, hindi naman lahat tiga Las Piñas, hindi butante sa Las Piñas, hindi itinuloy. Dahil maraming member sa Parañaque, sa Cavite, hindi naman lahat taga Las Piñas. Kaya nung nalaman, hindi na natuloy, ibibigay sa amin mga unit sa every subdivision na tinatayo. Pero pinangako niya. Amen? At ngayon, ganyan din. Nakangako ang isang kandidato, natutulungan. Pero pagka hindi butante sa lugar na yun, yung pangako na yun napapako. Amen. Kaya tingnan natin, baka huwag tayong paggamit sa mga politika. Puro pangako lang mga yan. Kaya yung church namin dati, nag-average kami ng 1,200 na member, average. Pero bumagsak. Bakit? Ilang member namin, 2 pastor na involved sa politika, kumandidato. At yung head pastor namin naging head ng NAMPREL. Ano nangyari? Wala. Amen. So kaya, lalo sa mga huling araw na ito mga kapatid, tingnan natin. At itong mga huling araw na ito, kumikilos din ang Panginoon. Dahil mamaya, papatuto ko sa inyo. Nung may mga pumunta sa bahay namin, may dumaraw sa atin. 2 weeks ago. Ay, nung ilang araw lang, 2 weeks ago, may dumaraw sa akin. Doon nga, nag-share kami. Nung nakaraang ano lang, may dumaraw sa akin. At yung dumaraw sa akin, alam niyo ba, tuwa-tuwa ako. Bakit? May kasamang doktor. Pinatingnan ako. Iniintay ko na lang yung reseta, ibibigay sa akin. Makamamaya o bukas. Para mapili, niresetahan niya ako. Tinanong ko anong kasi kaibigin na yung doktor na yun. Tinanong sa bahay. Amen? At meron din, ito na ipatutunan nato eh. At meron din tumano sa akin, dating kaibigan ko, kasama ko sa ministry. Tinulungan ko, nagpatulong. Pero hindi kami nagkasundo. 6 months, iniwan ko sila. Pero nung isang araw, pumunta din sa bahay, inamin niya yung pagkakamali niya. Dahil nung dependent siya sa yaman, 6 months, iniwan ko sila. Pero nung isang araw, pumunta din sa bahay, inamin niya yung pagkakamali niya. Dahil nung dependent siya sa yaman, 6 months, iniwan ko sila.
may negosyo siya, marami siyang tauhan. At yung mga tauhan niya sa akin nagsusumbong. Dahil kilala ko lahat ng tauhan. Dahil may tindahan pa kami. Nagdideliver ng mga produkto sa amin. Pero nagkamali siya. Hindi niya ako pinapaniwalaan. Pero dumalaw sa akin, sabi niya, Pastor, totoo pala yung sinabi mo. Pinagaw siya ng Panginoon. Nag-agaw buhay siya. Anong agaw buhay niya? Nakuryente siya. At ilang araw siya sa ospital. At yun ang pinatutuan niya. Nagising siya, ginising siya ng Panginoon. At ngayon gusto niya, hahanap lang siya ng available time na lagi pupunta sa bahay. Gusto niya manalangin kaming magkasama kami na. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Kaya suriin natin kung totoo ba yung sinasabi. Kasi nung dependent siya sa mga foreigner, marami siya kakilala mga missionary. Hanggang sa probinsya, tinulungan, kanta ako ng seminar sa kanilang probinsya. Marami siyang tauhan. Pero ginawa ng Diyos. Wala na siyang tauhan niya kahit isa. Siya na ang nag-i-deliver ng mga produkto niya. Amen. Pinakita sa kanya ng Panginoon. Kaya amin natin siya nagkamali siya, pinagdintakan niya ako. Anong bintang niya sa akin? Inagaw ko raw yung kanyang mga rinti. Ganun lang mga kapatid. Basta umamin lang tayo sa Panginoon. Ilalagay tayo sa mga sa Amen. kalagayan ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Amen. Kasi tuturo lang ko sa inyo. Kasi kumikilos ng Panginoon talaga eh. Basta tinawag ka, hindi ka titigilan ng Panginoon. Amen. Hanggang hindi tayo na ilalagay sa liwanag kasi lahat na tayo galing sa dilim. Sino hindi galing sa dilim dito? Lahat tayo galing sa dilim eh. Taas ang kamay, yung hindi natin galing sa kadiliman. Para maipag-pray namin. Lahat tayo. Ako nga yung sobrang dilim ang pinagalingan ko. Kung hindi ako naliwanagan, hindi na kami nagtagal ang asawa ko. Ano na tayo, 57 years na kami. Glory to God. Pero gusto ko na siya iwanan eh. Pero hindi pumayag ng Panginoon. Kaya nga sa, hindi pumunta sa akin yun. Sinabi niya, alam niya, tinawag niya. Sa nasa dyan pala tayo, tinawag na tayo ng Amen. Panginoon. Hallelujah. At hindi ka titigilan. Pagka tinawag ka, hindi ka titigilan. Yes. Amen. Ipupulong ka ng Panginoon. Lahat ng bagay na dapat aalisin, puputulin sa'yo kahit masakit. Hallelujah. At yung nga nakikita ko din, these last days, nasa Bible din, marami nangangaral ngayon. Puro prosperity preaching. Ang Diyos, pinapalo niya yung kanyang mahal. Amen. Amen. Tulad natin, magulang tayo, sino yung mga magulang dito, pagka gumawa naman ni anak mo, pababayaan mo ba? Hindi. Pagkasabihin mo. Amen. At kung nakayang paluin mo, papaluin mo. Yes. Amen. At gano'n ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Ipupurong tayo. Pruning. Puputulin. Ngayon, eto tayo. Jesus Christ came to deliver us from darkness. Manalangin mo muna tayo sa darkness. Hallelujah. Panginoon, sa pangalan ng Jesus, muli po kami lumalapit sa oras ito, God. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga kaisipan, ang aming mga diwa, ang aming mga puso, Panginoon. Yes. Hallelujah. At kung ama naman marinig namin, Panginoon, sa iyong mga salita, ito'y matanim ng malalim sa bawat puso namin, Panginoon. At tulungan mo kami, Santo Espiritu. Hindi ito ang maging kasangkapan upang mabago ng lubusan ng aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, na malapit na yan, bumaba, malapit na ng muling bumalik. At nais namin, Panginoon, sa iyong pagbabalik ay malatan mo kami na namumuhay sa liwanag, Panginoon. Yes. Tulungan mo kami, Panginoon, na maiwaksi namin ang lahat ng kadiliman, gawa ng kadiliman, Panginoon, gawa ng kamunduhan sa aming mga buhay. At mumuhay lang kami, Panginoon, lumakad kami ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Alam namin, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. Ang banal mong Espiritu ang siyang gagawin, papatnugay sa amin at hahawak ng manibela ng aming mga buhay. Kaya sa umaga ito, Panginoon, iniling namin na patuloy kang kumilos sa aming, Panginoon.
Hipuin mo aming mga puso, Panginoon, at pagkaisahan mo kami sa isang Espiritu, Panginoon, sa isang layunin, Panginoon, at ang bawat isang narito, Lord, manatili kaming lumakad sa liwanag ng iyong mga salita. Amen, Lord. Maraming salamat, Panginoon, na atin namin ang panabalang tagumpay, Lord God. At sa pangalan ni Jesus, ang magawa ng kadiliman ay aming sinasabi itinataboy Yes, pinawasan mo. sa lugar na ito sa pangalan ni Jesus. Satan at lahat ng mga bad spirit in this place right now, we command all of it to depart from this place Yes, in Jesus' name. Go back where you belong in Jesus' name. And we welcome your holy presence, Lord God, in this place, Lord. Amen. Gawa matubang ng bawat isa, Panginoon, ay yung mga presensya, Panginoon. Yes. Hallelujah. At tulungan mo kami na maunawaan, maintindihan Yes. ang iyong mga salita. At tulungan kami magkaroon ng kalakasan kung pag ano ang marinig namin, ito'y aming maisabuhay. Nasa gayon, Panginoon, sa muli mong pagbabalik, ay makatiyak kami na makapasok sa iyong kaharian. Maraming salamat, Panginoon. This we pray, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hinihingal na ako. So yun nga mga kapatid, magpatuloy lang tayo yung pag-meditate natin pagbabasa sa araw-araw natin kaligtaan. Kasi sabi nga sa John 4:4 ay sa Matthew 4:4, at tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi ba sa salita ng Diyos na namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, may pagkain tayong spiritual. Amen? Kung kumakain tayo 3 times a day, at hindi na 3 times, may merienda pa, ganyan din sa ating spirito. Nagugutom ang ating spirito. Pagka hindi nagutom ang ating spirito, isang bagay lang yan, wala sa iyo ang banal na spirito. Pagka nasa iyo ang banal na spirito, hindi po pwedeng hindi magutom yan. Amen. Magugutom yan. Kaya ang tao hindi lamang sa tinapay na mabuhay, kundi sa bawat salita rin ng Diyos na namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya kailangan, unahin natin ang Panginoon, pagmulat pa lang ng ating mga mata. Amen. Kumain tayo ng spiritual. Mga kapatid, tingnan nyo ang nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, nangyayari na mga prophecy. Ano ba yung huling prophecy? Talagang kitang-kita na natin. Ang sabi, sa huling panahon, ang mga tao ay paparoon at parito at lalago ang kaalaman. Paparoon at parito ang mga tao, di ba? Mga tigamang bansa pupunta ng Pilipinas, yung mayaman. Pero mga Pilipino hindi mayaman, pupunta nila ibang bansa para yumaman. At lalago ang kaalaman. Malago ba kaalaman ngayon? Anong katibayan malago ang kaalaman, ang katalinuhan? Nung araw, nung kami. Amen. Kung gusto lang makakausap na sa ibang bansa, kailangan ba telegrama? Kung naliligaw ka, liligawan mo, susulatan mo. 1,000 para makarating. Eh ngayon, hindi eh. In just a moment, Yes. Hallelujah. makakausap mo kahit nasa ibang bansa. Makakausap mo at magkikita pa kayo. Eh, may nagtatawagan kayo, pero noon, di ba? Telegrama, 2,000 para makarating. Kaya kung yung nagpadala, mamamatay na, panahin na, wag ito batin. Ngayon hindi. Malawak ang kaalaman ng tao. Kaya lang sa kaalaman, lumalawak din ang kaalaman na kadiliman. Amen. Isang may outline. Sorry, mga kapatid ha. Kasi pagka ganyan, hindi lang outline eh. Basta kung ano pinipit sa akin ng Holy Spirit, yun yung sinisip ko. Hindi tayo dependent sa mga nabibili. 20 million. Yeah. Una natin babasahin ay ang Colossians 1, 12 and 14. Yan, sabi. Lagi kayong magsama. Lagi kayong magpasalamat sa Ama. Yan. Ibig sabihin, lagi tayo ipapasalamat sa Ama. Sino ba tiwagin kita Ama? Yung ating Ama sa langit. Sabi, lagi kayong magpasalamat sa Ama. Pagkat nilarapat niyang mabahagi,
makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos pa. Yan, magpasalamat tayo para tayo makabahagi. Saan? Sa mga pangako ng Diyos. Lahat ba? Ito pangako ng Diyos. Dinawin natin, sabi, makabahagi sa kanya mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang. Hinirang na ano? Hinirang na nasa liwanag. Amen. Amen. Eh, maraming hinirang ngayon eh. Wala pa sa liwanag eh. Kaya kailangan, mapunta tayo sa liwanag. Kaya malinaw yan, lagi kayo magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat ka makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa Wala. liwanag, hindi sa sanlibutan. Kaya kailangan kaya tayo born again, pinanganak na muli tayo. Dati tayo mga patay sa Espiritu, pero ngayon buhay tayo sa Yes. Espiritu. Hallelujah. At tayo nasa liwanag na, kaya tiyakin natin, tayo nasa liwanag, namumuhay sa liwanag, para makatanggap tayo ng pangako ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen po? Yung pangako ng Panginoon para nasa liwanag. Amen. So yan, kaya tiyakin natin na tayo ay nasa liwanag para makatanggap tayo, makabahagi tayo sa mga pangako ng Panginoon. Una-una ay pangako ng kaligtasan. Amen. 1 Peter 2:9. Sabi Peter, ngunit kayo ay isang lahing pinili. Sino pinili? Amen. So, ibig sabihin, ngunit kayo ay isang lahing pinili. Mga maharlikang pare, a royal priesthood. So, pinili tayo, we belong to the royal blood. Ano ibig sabihin ng royal blood? Pinakamataas na uri. Amen. Isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Amen. Pag-aari tayo ng Diyos, pinili tayo. Isipin nyo, ilang milyon ang tao sa mundo. Isa ka sa pinili. Amen. Kaya dapat magpasalamat ka. Magpasalamat tayo. Tayo natin ito, hindi accident, by accident we are here, we are selected, o pinili tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sa ilang milyon ang presidente sa buong mundo. Isa tayo sa mga pinili. Kaya sa dapat magpasalamat tayo lagi sa Ama. Amen. Amen? O dyan, ang daming tao dito sa labas. Ilan lang tayo naririto. Kaya pasalamat tayo, pinili tayo. Amen. Hallelujah. Amen? Kaya sabi, lahing pinili, mga mahalin ng pari, royal priesthood. Kasi yung iba mali ang pagkakilala sa pari. Tayo lahat na pinili ay tayo mga pari. Amen. Ang ating pinaka-high priest ay walang ibang kundi si Kristo. Lahat tayo pare. Ano ba ang trabaho ng pare? Pag-aalay. Amen. Sa Old Testament, ang inaalay hayop, pinapatay. Pero ngayon hindi. Mag-aalay din tayo. Mamaya pupunta tayo dyan. Hindi lang tayong pag-aalay ng Diyos pinili upang magpahayag ng mga yun. Kaya pala tayo pinili, hinirang para magpahayag. Sino nagpapahayag dito? Amen. Si Chanela nagpahayag na sa Pangasinan ba? Silan po. Ayan, sabi, magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kamahamanghang kaliwanagan. Amen. Amen. So, pinili tayong Panginoon. We are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, to declare the praises of Him who called you out of darkness into His Marvelous. marvelous light. We are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Amen. Glory to God. Hallelujah. So kaya tayo mga pare,
Mga pare sa Old Testament ng alay. Tayo man ay dapat mag-alay din naman, mga kapatid. Ano ang dapat natin i-alay? Romans 12, 1 and 2. Yan. Yan, nakipag-usap dito si Pablo. Ang sabi, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice. Tayo rin na mag-aalay ng pinapakiusap ni Pablo. Ayalay natin ang ating mga sarili bilang buhay na handog. Yan sabi, God, present your bodies as a living sacrifice, holy, banal, at katanggap-tanggap sa Diyos, which is your reasonable service. Mag-aalay din tayo bilang pare, pero ang iaalay natin, hindi na patay, kundi tayo binuhay na muli, kaya ito bagong buhay natin, yun ang iaalay natin sa Panginoon. Bilang nawala rin tayo, iaalay natin sa Panginoon. Kaya ang liwanag niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, sa habag ng Diyos, sa awa ng Diyos, that ye present your bodies a living sacrifice. Amen. Hallelujah. Dahil buhay na nga tayo, binuhay tayo eh. At yung bagong buhay natin ngayon, yung Christ-likeness natin, ay iaalay natin sa Panginoon dahil sa Kanya galing ito. Kanya tayo born again, born in the Spirit. Amen. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. 2. Hallelujah. Ang sabi sa verse 2. And be not conformed to this world. Huwag lang tayo lumayo sa takbo ng sanlibutan ito dahil ang sanlibutan ito ay madilim. Wala na tayo dyan. Nasa liwanag na tayo. Amen. But ye transformed by the renewing of your mind. Pag-ibagaroon tayo ng pag-iisip. Huwag na natin isipin yung mga bagay sa sanlibutan. Huwag tayong sumunod sa mga tuntunin ng sanlibutan. Dahil nabago na tayo, patay na tayo dyan. We are no longer resident of this world. Tayo maglalakbay na lang dito. Amen. Habang tayo naglalakbay dito mga kapatid, hindi natin maiiwasan tayo magkaroon ng mga problema. Tandaan natin, nung si Kristo niyaya niya, yung kanyang mga alagad, anong sabi niya? Let us go to the other side of the lake. Tumibig tayo sa kabilang ibayo. At samantalang sila naglalakbay, katulad natin na naglalakbay tayo sa mundo ito, aabutin tayo ng bagyo. Aabutin tayo ng malalakas na alon. Yes. Hindi tayo basta tatawid. Kaya si Kristo, huwag natin patulugin. Lagi natin uunahin sa ating buhay. Pag-isip para sa umaga, kay Kristo na tayo manawagan. Yes. Amen. Kung hindi matutulog siya, hindi tayo madadamay dahil pinatulog natin. Uunahin natin lagi ang Panginoon. Pag-isip para sa umaga. Bago matulog sa gabi. Bago kumain, magpasalamat tayo. Amen. Dahil sinusupply niya ang lahat ng ating pangangailangan. Huwag muna natin i-picture ng ating kakainin. Huwag na natin i-post. Amen? Ay, linaw niya, no? Sabi, that you should prove what is good and acceptable and perfect will of God. Para malaman natin kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga sa ulitin, and ye, be not transformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good, para malaman natin kung ano mabuti, at katanggap-tanggap, at perfecto kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Kasi kung isa ka na natin perfect, hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng mabubuti galing sa Diyos. Tandaan natin, papanggap din ang angel of light, si Satan. Amen. Katulad ng tinukso niya si Eva. Yes. Ang ganda ng prutas. Mukhang masarap. Ang ganda sa sanlibutan. Hindi na nakakalungkot ng kapatid. Napapanood na sa Facebook, sa YouTube. Pati sa music, ingat tayo. Yung mga worldly system, worldly action, huwag natin ihahasok sa music. Marami dyan, nakikita ko may chat dyan eh. Kinalang chat. May mga dancing light. Sistema ng sanlibutan yan eh. Amen. Pero chat sa praise and worship sila, yung dancing light nila, ang daming dancing light kasabay. Sistema ng sanlibutan yan. Hindi sa Kristiyano yan.
Amen? Ibig sabihin, para maging mabisa ang ating praise and worship. Ang praise and worship, ang pag-awit sa Panginoon is the highest Amen. form of prayer. Nakita niyo si David? Hindi ko ba ikaw ay praise and worship eh. Ligtas ka na sa Panginoon, susubukin ka pa rin. Hindi mo ba tayo ron? Yes. Kita niyo si Don Moen. Kilala niyo si Don Moen? Hindi ba nagkaroon ng cancer of the breast? Isipin niyo, sinubok siya ng Panginoon, pero hindi siya tumigil. Amen. Amen. May purpose, mga kapatid. Kaya huwag tayong tumigil. Glory to God. Lagi tayo sa liwanag. At yun nga, kanya pumunta rito si Kristo upang tayo ay hanguin sa kadiliman. Amen. Naintindihan na po natin. Amen. Yes. Okay. So, ibig sabihin, tinawag tayo ni Kristo, tinawag tayo upang tayo hanguin sa kadiliman at ilipat sa kaliwanagan. Kaya kailangan ng maliwanag ang ating mga puso, ang laman ng ating puso. Doon po sa John 12:46. Ako'y naparito bilang ilaw, sabi ni Kristo, ng sanlibutan, upang upang ang manalig sa akin ay huwag manatiling sa kadiliman. Yes. So, pagka isang tao tunay na natin sa Panginoon, hahanguin siya sa kadiliman, sa sistema ng sanlibutan. Yes. Hallelujah. Mawawala na sa iyo ang lagi mong ginagawa. Amen. Ano ba ang makikita natin sa sanlibutan bilang madilim? Mananatiling sa kadiliman. Ibig sabihin, ako'y naparito bilang ilaw. Para makita natin yung pagkakamali natin kung mananatiling tayo sa Panginoon, makikita natin mali. Noong ako'y nabor ng yun, that was 1984. Nakita ko ang mga lian ko. Mga bisyo. Chain smoker. Araw-araw umiinom. Maraming kaaway. Maraming minamahal. Pero pala gawa ng kadiliman. Kaya agad-agad, by the help of my pastor, nirecommend niya ako ng Bible School. So, pumasok ako sa Bible School. At nag-graduate nga ako 1988. Simula nung umpisa na akong serve sa Panginoon. At nalaman ko yung mga kadiliman. Noong una hindi ko pa alam dahil namumuhay pa rin ako. It takes a year before I quit smoking. Pero alam kong mali. Pero hindi ko mapipila ang sarili dahil na gusto rin naman. Yun ang dikta ng sanlibutan. Amen. Yung asawa ko ayaw nang tumabi sa akin dahil ang baho ko rin. Dahil chain smoker ako. Pero salamat sa Panginoon. Diniliber ako dyan. Sa lahat ng uri ng bisyo, diniliber ako. Dati, namumuha sa kadiliman. At isuko lang natin sa Panginoon kung ano man ang taglay natin. Hindi lang sa bisyo, maging ugali natin. Amen. Amen. At doon sa 8:12, ang sabi nito, muli nang salita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod. Sabi nga natin, ang sumusunod. Ang sumusunod. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa Kadiliman. kadiliman. Amen. Yung sumusunod, ano ba ang dapat natin sundin? Ano ang dapat natin sundin? Wala iba kundi ang salita ng Diyos. Ang utos ng Diyos. Ano ba ang utos ng Diyos? Dapat natin sundin. Doon sa Matthew 22, verse 37 hanggang 40.
Ito ang pinakamahalagang utos na dapat natin susundin. Tingnan natin kung sumusunod natin o kung nasunod natin at kung hindi pa, umpisahan natin sumunod. Jesus said unto him, Thou shalt love thy Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Ibigin daw natin at Diyos na buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. This is the first and great commandment. Yun ang unang utos. Hindi sa utos ni Moses. Ibigin mo ang Diyos at lalo sa lahat. Kung mahal mo natin ang Diyos, hindi ka sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Kung mahal mo ang Diyos, hindi mo gagamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Yes. Amen. Kung mahal mo ang Diyos, hindi ka magyayabang, hindi ka magmamalaki. So yun ang kauna-unahan. This is the first great commandment. Ano pa? And the second is like this. It thou shalt love thy neighbors as thyself. Iwigin mo ay yung sarili katulad pa. Kapwa mo, katulad ng pag-ibig mo sa sarili. Kung mahal mo ang sarili mo, hindi mo sasaktan. Kung mahal mo ang sarili mo, hindi mo gugutumin. Kung mahal mo ang sarili mo, tutulungan mo. Kaya ang sabi ay ganun din. Kung mahal mo ang iyong neighbor, kapitbahay, o ibang tao, ay katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sarili mo, ginugutom mo ba, sinasaktan mo ba, tinijismis mo ba, sinisiraan mo ba ang iyong sarili? Ibig sabihin, kung masama yan, huwag mong gawin sa iba. Kaya love thy neighbor. Amen. Amen. Huwag mo itichismis, hindi mo nga tinichismis sarili mo eh. Hindi mo sinasaktan sarili mo, hindi mo ginugutom sarili mo eh. Hallelujah, Lord Jesus. Amen. Yes. So doon na uuwi ang lahat na pautusan ni Moses at ng mga propeta sa dalawang bagay na yun. At yan lahat na yung mangyayari kapag ikaw yan pasakop sa ilaw, walang iba kundi si Kristo. Kasi bibigyan tayo ng liwanag. Wala na sa akin ng kaliliman. Ano ba yung kaliliman? Yung paninin nila sa kapwa. Yung hindi pagpapatawad. Kung nasasaktan tayo, huwag natin gawin sa iba. Hallelujah. Pagpasin na lang natin. At natin lahat tayo nagkasala. Hindi nga ba tayo ni Kristo? Hindi ba siya ako na nagpatawad? Hinagod niya ang kanyang sarili sa atin. Eh tayo, nakalinig lang na hindi maganda. Iba na reaction natin. Amen. So yan ang sinasabi ng Panginoon ng kapatid. Kaya nga, sabi, kaya nga Panginoon ay dinadaan tayo sa kaya nga yan sinasabi, ano? One who follows Jesus does not walk in darkness. Amen. So balik na tayo ron sa John 8:12. Ngunit salita sa Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kaliliman. So pinakamahalaga nito po yung pagsunod natin. Amen. Ano ba ang isang dapat natin sundin? Katulad ng ginawa niya nung sinugo na si St. John. Doon sa John chapter 1, verse 6 to 9, ang sabi dito, John lang, John. There was a man from God. His name was John. The same came a witness to bear witness of the light, that all men know him might believe. He was not the light, but was sent to bear witness of the light. That was the true light, which lightened every man to come into the world. Okay, pasahin ko sa Tagalog. Isa na kayo, medyo baka hindi na ako hinihingi na rin ako. Ano ang intindihan lang natin? Ang sabi dito,
Sabi niya, sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. At upang ang lahat ng sumampalataya sa pamamagitan niya ay sumampalataya. Ibig sabihin, hindi ko naman may ganap na po. Ibig sabihin, katulad ni Saint sinugo siya ng Panginoon upang magpatotoo sa ilaw. And is that by accident na naririto tayo, pinili tayo, binanasan natin kanila yun, upang maghayag, upang magpatotoo ng tungkol kay Kristo. Kung tutuusin, dapat tayong maging saksi ng Panginoon upang marami pa ang sumampalataya. Bakit tayo narito? Hindi ba may nag-share sa atin? Amen. Kung hindi tayo nakarinig, kung wala na nagmalasapit sa atin, nandito ba tayo? Wala. Kaya hindi lang isa na gusto ng Panginoon. Kung sino nag-share sa atin, naging saksi ng ilaw na wala ibang kundi si Kristo, ay huwag natin kalilimutan. Aalalahanin natin. Kaya ako blessed na blessed. Doon sa aking kapatid na rin yan. Siya yung aking first fruit sa Makati pa. Halos araw-araw, kinukumusta ko. Kilala niyo, di ba? Unang gitarista natin. Nung binuksan po ito. Hanggang yun, halos araw-araw. Nagte-text siya. Kasi ako hindi niya ma-text. Sinanay sa cellphone ko. Kinukumusta ko, ako na ang lagay ko. Ang ilang beses na rin siya dumalaw, sila mag-isawa dumalaw dyan sa akin. Amen. Magpatutulong tayo sa ilaw. Ano bang ginawa ng Diyos sa atin? Kasi parang walang ginawa ang Diyos pagka hindi tayo nagpatotoo eh. Yung mabuting ginawa sa atin. Amen. Huwag tayo magpapatotoo kasi ang Diyos pinayaman ako. Eh mas mayaman yung walang Diyos eh. Magpatotoo tayo, ano ba ginawa sa atin? Eh iba, hindi makapagpatotoo dahil may sakit daw sila. Tandaan natin kahit yung sakit natin, karamdaman na ginagamit ng Panginoon niya. Lahat yan. Tingnan nga natin yung Acts 14. Acts 14, verse 26. 21. Ang sabi. And when they had preached the gospel to the city of and to many, they returned again to Lystra and to Iconium and Antioch. 22. Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in their faith. Sino ba yung sila na manatili sa pananampalataya? And that we must through much tribulation. Too much tribulation enter the kingdom of God. At bakit tayo makapasok sa kaharian ng tao, ng Diyos? Magdaranas tayo ng mga kapighatian. Amen. Amen. Ayun o, ang linaw yan. Through much tribulation. Hindi naman basta eh. Kaya nga makipot ang pintuan, marami kang dapat iwaksi, marami kang dapat iwanan. Hindi marami kang bagahe, marami kang pasan, marami kang suno, marami kang kip-kip. Nang bagay sa sanlibutan, hindi mo madadala yan sa kaharian ng langit. Kaya ka maraming tribulation ang mangyayari sa atin pala. Anin tayo? Like the Israelites. Hallelujah. Lahat ba ng Israelites ang pasok sa promised land? Hindi. Anong ginawa ng Diyos? Lahat sila dinala sa wilderness para sumugin sila. Yes. Pero hindi ba, konti lang nagpasok, hindi lahat nakapasok. Hindi lahat. Ngayon din may wilderness tayong pinagdadaanan. Amen. Amen. Kailangan malagpasan natin ang wilderness. Paano Amen. mo nalagpasan? Pasakot tayo Pilipino Yes. Kristo. Sumunod. Lumapit tayo sa liwanag. Maniwala tayo sa liwanag. Si Kristo na ang bibigyan ng liwanag sa atin. At ibinigay sa atin banal na Espiritu ang siyang mag-guide sa atin. Siya nga hawak ng manibela ng buhay natin. Kapag ka nasa atin ang banal na Espiritu, hawak ang manibela natin. Hindi tayo dadalhin sa lubak-lubak. Hindi tayo dadalhin sa bangin. Yes. Kung hindi sa buhay. Pinangako ni Kristo. Amen. Nabanggit kanina.
Ang magnakaw pumatay, para magnakaw pumatay at wasak. Pero ang sabi ni Kristo, ako'y pumarito para bigyan kayo ng buhay. Masagana. Masagana buhay at kasiyasiya. Ano pa nga ang buhay na ano? Masagana. Hindi marangya. Masagana. Yes, glory to God. Hallelujah. Pagka marangya ay pinagkaloob sa'yo, ang sabi ng Baba, you cannot serve two master. Pagka may karangyaan ka, kalilimutan mo ano, sumurahin mo yung karangyaan mo kaysa sa Diyos. Kaya yung tunay na kalagay ng Diyos. Sino sa mga kalagay ng Diyos pinayaman? Titingnan ko hanggang saan natin pananampalataya. Si Stephen nga hindi ba nangangaral? Pinagbabato hanggang sa mamatay. Pero tumaliit ba? Hindi. Iniipan niya ng patawaran ang mga bumato sa kanya. Yes. Ganun din tayo kung sino ang gumagawa sa atin ng kasama. Ipanalangin Yes. natin. Amen. Dating Hallelujah. gatihan. Hallelujah. Pastor, pinanalangin ko ay kaaway ko eh. Ano panalangin mo? Napuli na siya. Hallelujah, Lord Jesus. Amen. Piliin ang pangalan. Sabi, huwag tayong gumante. Yung kasamaan natin natin ang kabutihan. Yes, amen. Amen. Kaya mga kapatid, siguro dito na lang po. At yung konti ng oras. Kaya ko pa, by the grace of God. Amen. Amen. Kasi bihira akong makaano dito, makatayo. Pero alam ko, tuloy na akong palalakasin ng Panginoon. Glory to God. Purpose. Hallelujah. Amen. Dito sa Kung natanaan sa huli na tayo, Ephesians 5, 8-20. Ephesians 5, yan, ito. Dito na tayo magtatapos. Pinakakutuloy siya. Sabi, dati kayo nasa kadiliman. Yan. Liwanag to, sino wala dati sa kadiliman? Pagka hindi natin ninangkitan, sinungaling tayo. Ano dati? Diba? Dati. Ako inaamin ko yung dati. Yes. Pero hindi na ngayon eh. Amen. Kayo dati nasa kadiliman. Ngunit ngayon, nasa liwanag na sapagkat kayo nasa Panginoon. Amen. Amen. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Ibig sabihin, alam na natin yun eh. Kung tayo mamuhay doon, huwag natin sundin ang sistema ng kadiliman, ng mundo. Amen. Sapagkat pa ang mabuti, ano ang buhay sa liwanag? Sapagkat pa ang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. So, tatlong katangian ang namumuhay sa liwanag. Sabi, matuwid, totoo, at namumuhay sa liwanag. Mabuti, matuwid, at totoo. Amen. Yes. Sabi ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Sikapin ninyong matutunan. Ang alin? Ang sabi mo. Kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kasi meron, akala natin mabuti kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi pala. Kalugod-lugod sa akin. Glory to me. Hindi pala glory to God. Amen. Ang galing ko kasi. Tingnan nyo, kanya ang Panginoon hindi pumili ng mga professional. Kaya nga makinis na pinili niya, walang ipagmamalaki. Amen. Yung may hirap, yun ang pinili ng Panginoon. Amen. Kasi meron pang isang paglalagyan ng salita ng Panginoon. Pagka isang tao sobrang talino, wala nang paglalagyan eh. Puno-puno na siya ng sarili niya. Puno-puno na siya ng bagay sa sanlibutan. Kanya wala nang pagkakataon, wala nang pwesto ang salita ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon dahil puno-puno na siya. Amen? Sabi, huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman.
makibahagi sa dalawang kabilikan. Walang ibubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Yes. Hindi masamang ibunyag. Kahit hindi ka nagsasalita, maikukumpara ka. Hindi ka na buwang-gawa niyan. Kaya nga sabi, maging ilaw din tayo. Hindi tayo ang tunay na ilaw. Reflection lang tayo mag-ibig Kristo. Kaya sabi, maging ilaw tayo. At maging kasi may lasa tayo sa ating kapaligiran. Walang ibubungang mabuti. Kahiya-hiya mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon sa ginagawa nila ng lihim. Amen. Ang lahat ng nalalagtan sa liwanag ay nakikilala ko at talaga ang mga iyon. At nalalagtan ang lahat dahil sa liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Ano ba sinasabi? Gumising ka, ikaw na natutulog. Tulog tayo sa ating sarili, sa ating mga diwa, sa ating tunay na pagkatao. Kasi tayo ay sumasakay sa sanlibutan. Kaya nga sabi, bumangon ka mula sa libingan. Mula sa libingan. Sinasabi ka dito, patay ka hindi. Patay ka sa Espiritu. So patay ka sa Espiritu at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya nga buhat na yan, nagliwanag na tayo. Dati tayo nasa ating pero nabuhay tayo naman. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang kinatawag natin, Espiritu lang, eternal life. Kaya mag-ingat mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Yan, mag-ingat tayo. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at tulad ng mga mangmang. Gamitin niyo ang lubusan para sa mabuti. Ang bawat pagkakataon, pagkaroon puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Kita natin yan. Parang natin yan. Amen. Okay. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, punuwain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Ay, kalooban man ng Diyos ko. O kalooban lang. Ang kalooban ng ibang tao. Ang sabi ko, masusundin natin ang Diyos. Kung ano sabi ng Diyos, kung ano nakasulat, yun ang sundin natin. Amen. O kung sinabi dito, hindi ko matalayin natin sa iba. Kung ano sundin natin. Kung ano natin, sa Diyos magaling yan, so sa tao lang. Amen. Huwag kayong maglalasing. Ang paglalasing ba? Ano ang paglalasing? Paglalasing, hindi lang sa alak. Kaya nakikita ko maraming tao ngayon, lasing na lasing. Kahit di malakad, lasing na lasing. Makapunggana, hindi pa alam, lasing na lasing kasi. Amen, alam na natin? Yes, God yes. Lasing na lasing ang tao. Pero ngayon, napababayaan ang anak dahil lasing na lasing. Kaya huwag kayong lalasing kapag nagsisirahin lamang yan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos sa Espiritu. Amen. Hallelujah. Yan ang pag-asa natin, mapuspos tayo ng para ng Espiritu ng Panginoon. Kaya sabi, sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual. Kung puso kayo umawit at pagpumit sa Diyos, ito, sabi, mga himno at mga awiting spiritual. Awiting spiritual. Hindi yung awiting ng sanlibutan. Ano ba awiting ng sanlibutan? Tulad ng mga natin. May kanta ka rin. Kasi itigaya ka sa piling ng iba. Awiting spiritual. Amen. Hindi makasanlibutan. Amen. Kung puso kayo umawit at magpuri sa Panginoon. And lastly, sabi, lagi kayong magpasalamat. Ito naman ito ulit. Paulit natin sinasabi. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay.
Kahit medyo masakit, pasalamatan natin dahil pinapalo tayo, tinutuwid tayo ng Panginoon. Pero hindi naman tayo bibigyan ng pagpalo na hindi natin kaya. Yes, amen. Hindi kakayanin. At pagka hindi na natin kaya, nahihirapan tayo. Siya rin naman ang tutulong sa Amen. atin. Yes, Para hallelujah. matagpusan natin yung pagsubok ng nilaranas natin. Pero hanggang tayo mo, tinis natin, huwag tayong patalikod sa Panginoon. Amen. Sa ating Ama, dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoon. Yesus. Diyan na lang po at ako na lang po tinatapos. Ang natin ito, medyo binihin muna ako. At nawa na unawaan po natin. Amen. Nakikita Amen. natin. Tinanggal ba